Wow, first time kong magte-testimony mismo dito sa Victory na Church. Pero sabi nga sa Proverbs 24:16, "For the righteous fall 7 times and rises again, but the wicked stumble in times of calamity." Kasi itong mga araw na to na dumaan, kasama na tong araw na sinusulat ko tong testimony na to, ay grabe talaga yung nangyayari. As in, yung pakiramdam ko na para ba talagang nabubuhay na lang ako nung para sa birthday ko nung buwan na yan. Nakakatuwa lang din na nasurvive ko yan ng wala masyadong temptation, walang kabulastugan, pero syempre may mga konting mura, walang lust, walang lasing. Kasi ang pinaka nararamdaman ko talaga ngayong araw na to, nung sinusulat ko yan, ay yung disobedience ko nga kay Lord, na yung puso ko hiyang-hiya. Na kung tutusin na hihiya na rin ako lumapit sa Kanya at pagpatuloy pa tong devotions at yung paglalakad. Kasi nga, sabi ko, ang hina ko naman, hindi ko pala kaya yung sundan yung mga ganong klaseng salita at utos niya. As in yung pakiramdam ko, gulong-gulo talaga. Gulong-gulo yung pakiramdam ko na hindi ko alam kung ano yung dapat kong maramdaman. Pero yung isang nararamdaman ko na sigurado talaga ako ay yung puso ko basag na basag. Yun lang yung talagang hindi magulo. Na lang tayo sa dulo. Pero ito alam kong nag-i-exist yung Psalms 34:18 na verse na ang sinasabi doon ay, "The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit." Context lang, ito yung point na hinahabol si David ni Saul, tapos hindi niya alam kung mapatayin ba siya o basta nasa on the run siya, nagtatago. I mean, natalakay ko na nga to nung mga unang episode. Kaya yung puso rin ni David nun, hindi niya rin talaga alam kung ano yung nararamdaman niya, pero alam niyang malapit sa kanya si Lord. Kumbaga, yun yung pinaka gusto niyang iparating sa Psalms na yan. Sa akin naman kasi, nung araw na yan, yung pagmamahal na lang din ni Lord yung parang bumubuhay sa akin. O yung nagbibigay talaga sa akin ng lakas para sa araw-araw. Pero kasi, di ko siya maramdaman yan eh. Yung pag kasi nagkaroon ka ng disobedience, may hirapan kang paintindi sa sarili mo na tama pa ba yung ginagawa mo, kaya sa akin talaga nun parang ang layo niya. Pero alam ko nga nag-exist yung verse na yan, kaya kahit alam kong o nararamdaman ko na malayo siya, total pakiramdam ko lang naman yun, alam ko naman talagang malapit siya. Kasi deep inside, alam naman natin na yung Holy Spirit hindi tayo aabandonahin. Sadyang yun lang talaga yung nararamdaman ko nung mga panahon na yan bilang tao na rin na nagkamali. Sama ko nga pala si Ryan. Musta buhay? Ano bang balita, boss? Wow, jalapeno. Pero balik na tayo sa point kanina na sinasabi nga na the righteous fall 7 times. Yung nagsulat nga pala ng Proverbs na yan ay si King Solomon, anak ni David. Kasi nabanggit ko naman na dati pa na pag Proverbs, patungkol talaga siya sa wisdom ng mga righteous. Yung righteous kasi ay yung talagang pinipiling mabuhay kasama yung mga teachings at salita ni Lord. Kumbaga, pwede kang magkamali talaga. Actually, dapat, yun naman talaga yung point, magkakamali ka. Pero dapat, dahil nga may takot ka sa Diyos, tatayo ka ulit. Kaya nga sabi, righteous falls 7 times and rises again. Yung 7 times, base sa pagkakaintindi at research ko dyan, yung 7 times ay para sa completeness. Hindi ko alam kung sinakto ba yun dahil merong 7 days a week. Parang ganun. Pero alam ko kasi talagang nagkasala ako. Kumbaga duguan, basag yung loob, di naiintindihan yung nararamdaman. Pero isa lang talaga yung alam kong pakiramdam na nararamdaman ko. Oh, maaaring basag na basag yung puso ko. Maaaring hindi na nga makita yung ibang mga pyesa as in micro pieces na yung pagkabasag. Pero kasi yung faith ko, alam ko parang si David, nagkikling pa rin at lumalaban, nag-aapoy. Gusto kong bumangon, gusto kong maglakad kasi nga natatakot ako sa kung ano man yung hindi ko magawa dahil nagpakilala na rin naman sa akin si Lord.
At sa pagkakakilala ko rin sa kanya, yung grace na yun na rin yung bumubuhay sa akin sa pang-araw-araw. Kaya in short, basag lang yung puso ko, pero yung faith ko, hindi. Masarap, idol. Geng, geng. Sa gala. Alam nyo kasi, kung mabibigay ko yung mga ginawa niya, grabe na rin kasi talaga yung mga pinagagagawa niya. Yung tipong binabaligtad na niya talaga yung katotohanan, yung realidad. Kumbaga, grabe na yung mga pagsisinungaling na yung tipong nanay ko nadadamay na. As in, ganun nakalala yung mga bagay na ginagawa na itong tao na to. Hindi ko kasi talaga pwedeng sabihin yung added layer, pero kasi pupunta dyan sa US yung nanay ko. Kaya yung anxiety ng nanay ko, I mean, alam niyo naman yung mga nanay kapag yung anak nila involved, talagang masyado silang apektado rin. Pero gets naman kasi na yun, diba? Normal na yun sa mga nanay. Ganun sila magmahal ng mga anak. Tapos yung tipong aalis nga yung nanay ko papunta sa US at mas lalo pa niyang pinapalala yung pang-aatake niya kasi alam niya na mag-iisa na lang ako, kumbaga. Siyempre, doon na siya, yun na yung opportunity niya para umatake. At ako naman bilang andito sa pagpapractice ng Christian faith, siyempre wala akong magagawa kundi maging obedient lang kay Lord. Noodle. Yes. Caramel macchiato. Bakit di masarap? Ano ba yan? Popoya? Pero ayos to ah. Gagay, solid tong caramel macchiato na to ah. Parang kakaiba to ah. First time kong matikman to sa Starbucks pagkatapos ko silang laging patamaan. Pero ayos to ah. Kagyang sarap. Hindi masarap. Gagi, ayoko na. Ang suka. Mas nagsuka. Pero, ang sinasabi nga sa Bible, dapat gawin natin yung tama. Kahit gaano kahirap. Alam ko kasi pinagdadasal ko rin to dati. Yung ganong klaseng buhay na mawalay na yung ganong klaseng regret. Kasi kung tutusin, alam ko naman na parte na to ng testament of faith ko eh. Ito na yun eh. Hindi lang talaga natin makakomprehend dahil nga yung paraan ni Lord ay talagang divine. Siyempre tayo ay mga tao lang, human. Di naman natin maintindihan kung paano ba tumatakbo yung isip niya. Siyempre yung mga gantong klaseng pagsubok sa kanya siguro madali, pero sa atin, di ba? Ang hirap, mangangarag-ngarag ka. Pero yun din naman yung point. Kapag ka talagang sumasama ka na rin talaga sa kanya, unti-unti ka na rin naman talagang matatransform yung pagbabago. Magiging parte na talaga siya ng buhay mo. Cheers! Pero promise, ang sarap na yan. Order ka bago? Depende, ano ako eh. Nahalo lang. Sim talaga kanina. Hirap na hirap yung idol natin sa pagkuha ng kanyang Instagram. Alam mo talaga social Kala mo raw talaga social climbing low. Sadyang alam ko naman talaga na nangako ako at nabiyak ko yung pangako na yun. Kumbaga, parang na rin naglakad ako sa righteous way pero hindi ko sineryoso yung paglalakad. Kasi sabi nga rin talaga sa Ecclesiastes, sa pinakamamahal ko na aklat sa Biblia, sinulat nga rin pala to ni Solomon. Galing nga eh, nagkatagpo. Hindi ko yung pinlano na pareha sila ng author. Pero sabi sa Ecclesiastes 5:5, it is better that you should not vow than that you should vow and not pay. Kasi ito talaga yung para sa mga taong mahirap kasing sabihin siya eh, kailangan maging sensitive eh. Para siya sa mga taong namumuhay sa labas na kaya ko tong gawin, kaya kong maging submissive sa Lord, kaya kong mag-obey, tapos pagkatapos ng Sunday o kaya pagkatapos ng devotion mo biglang babalik ka na naman sa dating ikaw. Yun kasi yun. Kumbaga parang hindi ka nagsiseryoso. Ako pinangako ko talaga yun sa kanya eh, sa sarili ko eh, na sabi ko, ito Lord, gagawin ko na yung yung ways mo at magsusurrender ako, pero hindi ko nga ginawa. Kaya siguro yun na rin yung pagdidisiplina niya sa akin. Yun na yung paraan niya ng pagdidisiplina sa akin.
Kasi paalala talaga to ni Lord na hindi niya kinalulugdan yung mga taong mahilig mangako pero hindi naman talaga kayang sundin. Kasi tandaan nyo, ang kausap natin ay si Lord. Kaya talagang dapat mag-ingat tayo sa mga binibitawan nating pangako dahil siya ang Diyos. Sarap. Sarap.